kapatid, inanunsyo kamakailan ng Pag-asa ang pagsisimula ng tag-ulan. Pero pansin niyo po ba mga kapatid na mainit pa rin ang panahon? Posibleng may epekto yan sa presyo ng ilang produkto sa palengke gaya ng isda. Mami Chiki. Hindi natin iisip yun, pati yung init ng panahon. Naku, ano bang nangyayari? Umaakyat ba o bumababa ang presyo ng isda? Ito, lumarga si Lala Laila sa Farmers Market sa Cubao, Quezon City para alamin na nga ang presyuhan. Laila, what is the verdict? Ano na nga ba? Magkano bang iba't ibang klase ng isda dyan ngayon? Tingnan natin. Good morning! Good morning, Mami Chiki! Good morning, Maui! Nako, yung presyo ng mga isda natin ay ganun pa rin. Walang pagbabago. Mamaya ikikwento ko sa inyo yung dahilan. Well, more or less, good news yan. At least hindi tumaas, di ba? Nananatili sa dating presyo yung ating mga isda. Mamaya ikwento natin kung bakit kasi may tatlong dahilan. Yung top 3 reasons kung bakit naging ganon ang ating presyuhan ng mga isda. Pero speaking of presyo, eto muna tayo. Mag-rundown tayo na mabilis kasi di ba bukas ay holiday. Naku, sarap magsigang, di ba? Ng ulo ng salmon o kaya naman maglapu-lapu tayo, pinirito o kaya naman sinigang din or bangus na inihaw na merong cesarean sa loob, di ba? Yung kamatis sa sibuyas. Panalo ka na niyan, o hindi ba? Sa mga naghahanap muna ng galunggong, baka bet yung magprito dahil Friday bukas, kasama na rin yan ang munggo. Nasa 220 hanggang 300 pesos po yan kada kilo. Ang bangus naman ay nasa 180 hanggang 350 pesos. Ipa-boneless yun na para masaya. Ang pampano, 380 hanggang 450 pesos yan kada kilo. Pagdating naman sa tamban, ang matinik na isdang ito ay 250 pesos per kilo. Ang tulingan ay 250 pesos hanggang 350 pesos kada kilo. At ang maya-maya naman, naglalaro ng 220 hanggang 300 pesos kada kilo. Sa mga naghahanap ng ayungin, hindi yung shola, ayungin lang. Ayan, 300 hanggang 380 pesos yan kada kilo. Ang dalagang bukid na hindi nagiging nanay ever, 380 hanggang 480 pesos yan. Nako, ito ang pinakang mataas ha, na presyuhan ng isda natin ngayon, ang lapu-lapu. 300 hanggang 600 pesos kada kilo yan. Pagdating naman ng talakitok, 400 hanggang 500 pesos. At ang biya naman, nasa 350 hanggang 450 pesos kada kilo. Pagdating ng sap-sap, ayan o, yung madalas mga ng isda, sap-sap. O, di ba? Yung sap-sap natin, 500 hanggang 600 pesos yan kada kilo. Okay, kanina sinabi ko sa inyo, di ba, Mami Chiki and Maui, na may tatlong dahilan kung bakit nananatili sa dating presyo ang ating mga isda per kilo kada piraso. Unang dahilan yan, mataas ang supply o marami pang supply ng isda. Because of the law and supply and demand, o hindi syempre hindi naman sila pwedeng magtaas dahil nga sapat ang supply ng ating isda ngayon. Pangalawang dahilan na may connect din sa ating supply of law and demand, isama na natin dyan yung pagbubukas ng ating closed fish season. No? Hindi ba matatandaan natin na may mga certain seasons o panahon kung kailan sinasarado ang ilang lugar ng pangingisda para mapagbigyan sila ng pagkakataon na makapagparami. So ngayon, open season na tayo sa mga lugar katulad ng Palawan, Zamboanga, etc. etc. At isa pang dahilan kung bakit yung ating law of supply and demand ay nananatili sa dating presyo. Yung ating mga isda, mainit o maganda kasi ang panahon. So tama ka, Mami Chiki, may dahilan yan kung bakit ganun pa rin ang presyo ng mga isda natin. Kasi magandang panahon, ibig sabihin nakakapamalaot yung ating mga mangingisda ng maayos. Wala kasi masyadong ulan. And number 2, alam nyo ba kapag mainit ang panahon, yun ang gustong-gusto ng mga isda para sila ay makapagparami. Yun, o, di ba? Bonggang-bongga lang. Tapos alam mo, ang bongga ng tindahan ni Maming M. Ayan, kasi tingnan nyo, meron silang controversial na tampal po. Kayo na magtuloy. Okay, o, teka lang. Ngayon, kamustahin naman natin si Ma'am Wilma Molina, ang ating isa sa mga nagtitinda rito, kung ano ang dahilan. O kaya naman, kung kumusta sila ngayon. Kasi di ba nananatili sa dati yung presyo ng isda. Kamusta po ang bentahan, Tita Wilma? Ay, Tita Vilma. Ate V.
Bakit? Kasi nga mataas ang presyo ng isda. Kaya kumbaga dahil sa sobrang pasukan. Ayun. Kasi pasukan, ang mga nanay, mga mamimili nakapokus sa mga yung bili ng gamit ng mga bata. Siyempre, kaya medyo matumal ngayon. Ayun. Pero nung bago po magpasukan, okay naman ang bentahan. Kasi nagkaroon ng mahal na araw. Ayun. Doon sila pumaldo. Ayan, bong. Medyo tumaldo tayo doon. Pero Oo. kahit sa nung natapos na yung medyo nagtumal na kasi siyempre pasukan na. Oo. Medyo nawala na yung medyo tumumal. Eh, paano diskarte nyo ngayon kung gano'n? Ay, siyempre, basta ano yung nagawa namin, siyempre, bibigyan mo yung mga customer mo, bibigyan mo ng magaganda mo na, papanatilihin mo sila, yung kumbaga, magkakaroon mo, may mga suki ka kasi, di ba, siyempre, Oo. yung mga suki mo, siyempre, ano mo sila na, bibigyan mo maganda para bumabalik sa'yo, Oo. para kahit pa paano, kahit na hindi ba siya masyadong mabili ngayon, bumabalik sila, kaya nagkakaroon ka pa rin ng customer na, Loyal na, di ba? Parang loyalty awardee lang, o, di ba? Bongga-bongga. Thank you so much! Thank you Ayan, po. Ma'am Vilma. Ayan, oh. Bitin po kayo, punta lang po kayo din sa farmer's market. Dito nyo po matatagpuan yung iba't ibang klaseng isda. Oo, katulad nung tampal. Tampal. Tampal lang, tampal. Baka matampal din tayo ng ipi namin, ha? Opo, tampal lang po. Tampal. Oo, yun na. Saltfish na lang. Ano? Saltfish. Ayun pala yun, soulfish. Pwede naman kasi English eh, no? Hindi ba? O, bago kami matampal dito. Isa pang tip, sa dami ng mga isdaan dito, meron kayong kalayaan, parang bukas lang, meron kayong kalayaan para makapag-canvas. Kung saan mura, yung sa tingin nyo maganda isda, edi doon kayo bumili. O, di ba? Yan muna, pinaka-latest, Maui Chicken, Maui, baka magpapabili kayo, PM lang, ha? Balik sa inyo sa studio. Baka matampal. Alam mo, favorite talaga natin dyan sa farmer's market. Napakalinis. At saka, Correct. yung mga naaalala ko na sinabi na nila sa akin, kapag ka mainit, actually, pabor yan sa ating mga mamimili kasi magandang presyo ng isda. Correct. Kaya maraming salamat, Laila. Mga kapatid, Maui David po. Para laging updated sa viral food spots at unique destinations, mag-follow at subscribe na sa social media pages ng News 5.